Then we can make lechon. First walk in forever. Another day, another vlog. Today is my day off and pretty much nag-ano lang ako ngayon guys, nag-pamper day. And I'm gonna do some IPL sessions kasi nga wala na tayong laser session na nagawa since we started doing this travel nursing. I have this IPL hair removal device from Junior Skin Co. na binigay nila sa akin and it's actually outside na. Ayan. And for those who are asking is if effective tong IPL, effective talaga to siya guys. Meron akong device nito sa New Zealand pa lang. And because I'm doing like 8 weekly na laser, hindi ko siya masyadong ginamit na. Michelle was using it. Tapos, yung buhok talaga niya sa legs is kumonti na lang talaga. Like up until now, never siya nagpa-laser ha. Konting-konti na lang yung buhok niya sa legs niya. So, it is effective for those of you who are asking. And the brand that I used before, hindi ko na siya maalala. Yung device na ginamit ko before, that was just $80 ata. I'm not really sure how much itong Junior Skin Co. But yeah, binigay ito sa akin kasi. I'm very thankful sa kanila kasi nga, ang hirap magpa-schedule para sa ating pamper day. Never na talaga ako nakapagpa-laser after I started nga sa job na to. So, I'm currently in Michelle's room right now kasi for some reason, ang daming fruit fly sa kwarto ko today. Hindi ko alam kung bakit. Parang ang dami ko nang napatay doon. Sabi ko, pumunta nga ako sa kwarto ni Michelle kasi ang dami-dami. Actually, before I will start doing this, I'm just gonna quickly edit. Finalize ko yung i-finalize ko yung edit ko. Alam niyo ba, nag-edit ako kahapon and supposedly, i-upload ko na siya. Tapos, na-delete ko siya. So, grabe mga 2 hours akong umiyak. Tapos, I have to import some photos kasi or videos sa aking phone. So, when I did that, sabi na full na daw yung aking memory. So, I have to delete. Ay, na-delete ko naman yung iMovie player. So, nung na-delete ko, wala na talaga. Hindi ko na siya ma-recover. So, sobrang iyak ko talaga. Like, one of those moments na very vulnerable ka. Kasi, sumakit na yung ulo ko kasi kaka-edit. And I'm very happy naman. Munti ka na akong matapos ba. And goal ko sana na makapag-upload ako last night. Pero yun nga, hindi siya nangyari. So, inedit ko ulit. I'm just gonna finalize it. And, yeah, upload ko na siya tonight. God! Ngayon lang ako natapos sa aking pag-edit kasi na-realize ko na kahapon. Kaya magpaano na. So, na-realize ko na kahapon pala, yung intro ko at saka yung outro ko, nag-delete din talaga siya. So, kailangan ko pa siyang hanapin para i-download ulit. My outro and intro was made by Keneline. Yeah, she was very nice. She made it for free. Keneline Marie. So, siya yung gumawa ng intro at saka outro ko. Shoutout sa iyo. Thank you so much. Kasi up until now, same pa rin. Wala talaga akong time and feeling ko ang pangit-pangit kong gumawa ng intro at saka outro. Kaya wala akong bago. Nandito na yung kasama ko. So, hindi tayo pwede masyado mag-ingay. Dapat may sunnies tayo dito. Sobrang konti na lang talaga ng balahibo ko dito. Siguro mga 10 na lang. Pero, since na-shave ko na sila, hindi ko na alam asan sila. So, ika-cover ko na lang lahat. Dito yun sa front eh. Tingin ko wala na ako sa gilid niya eh. Tapos na ako sa dalawang legs. So, punta tayo sa underarm. Kasi,
Meron pa rin konti. Pero very fine na lang sila. So, wow. Wait mo lang. Ayan. Make sure na dry siya. Hindi naman siya masakit. Tapos na ako dito and proceed na tayo sa kabila. Pero hindi talaga siya masakit guys. Although, if marami pa kayong mga hair, yun yung time na medyo siguro mas makikita yung discomfort kasi tina-target nila yung mga hair follicle. Pasensya na kayo na wala ako sa pagbablog. Nakalimutan ko talaga. Andito na ako sa work pala. Nag-check lang ako na night shift na naman ako. Nag-check lang ako ng ating mga kailangan i-check. I'm here sa ED nila. So yung ED nila dito, isa lang yung bed. So chill lang talaga siya. Since nag-start ako dito, wala akong emergency presentation so far. Like very minor lang talaga. So and then, ang first namin na ginagawa is nag-check sa lahat ng mga machines namin dito at saka sa mga stocks. Kailangan mag-restock during the night. So, pag ganito na maliliit na mga facility, ang main struggle dito is if ever mayroon kang mga emergency, walang on-site na doktor. Kailangan nyo pa silang tawagan and it takes some time for them to come here. Hindi naman sila sobrang malayo dito sa hospital, pero still, kaya very thankful ako sa experience ko sa sa Waikato kasi tertiary hospital kasi yun. So, ang dami kong natutunan doon na pag napunta ka sa mga ganito, maliliit, yung mga presentation dito, like, very familiar na sa'yo. Ito ang chinecheck ko is Hamilton T1. Ito yung machine nila dito which I'm very familiar kasi ito yung ginagamit namin doon sa New Zealand. And this is used for non-invasive at saka invasive na ventilation. Like intubation, ito yung ginagamit. So super happy ako nung nakita ko to kasi very familiar na kami dito. Dalawa ni Michelle. Good morning guys! Another day, another vlog. And today, magluluto tayo ng paborito kong sinigang. Oh my God, 3:44 na pala. Feeling ko, andito na yung kasama ko. I'm not really sure if andito na ba siya sa bahay or wala. Pero magluluto tayo guys kasi sobrang namimiss ko na talaga magsinigang. And buti na lang, si Michelle, nakapunta siya sa grocery kahapon. So meron tayong ingredients. So, let's do this. So, ganito kadami yung gamit natin sa ating bench top. So, kailangan natin siyang ilagay dito sa loob para may space naman tayo sa ating pagluluto. 눈치 보면서 들어가 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들. Ito talagang isang kasama namin, grabe. Hindi marunong mag-aftercare. Yung mga dishes niya, iniiwan lang niya dito sa sink. Kaloka. Parang may may katulong. Yan pala
talaga yung problema sa amin kasi paiba-iba tayo ng lugar. Iba-iba din tayo ng kasama and may mga kasama talaga tayong hindi natin maintindihan pero wala naman tayong choice. Or yun nga, like, hindi naman namin, we don't mind if mag-iiwan, no? If ever nagmamadali, busy, pero if ever weeks na iniiwan yung mga dishes, hindi naman tama yun. Wala na kaming lugar para paglagyan ng mga dishes namin sometimes or kailangan pa namin itabi yung mga dishes niya para makapag-wash ako ng dishes. Ako yung taga-hugas kasi. So naiinis talaga ako minsan. Like mga ganyan, o iiwan lang. Tapos if maghuhugas ka, ikaw pa yung magtatabi. Minsan, hugasan ko na lang din kasi sakit sa mata. Tapos ayan, mga itlog. Libre na nga yung tubig dito. Galit man yan, eh. Libre na nga yung tubig dito. Hindi man lang marunong kahit ganyan, walang yan, eh. Tapos i-flip over. Minsan kasi pag nagluluto ka, tapos may nakakita kang ganito, parang ang sakit sa mata na merong mga gamit na hindi mo ginamit during sa pagluluto mo ba. Tapos yung mga dishes dito, ako yung taga-tabi. Tapos minsan, yung mga dishes namin ni Michelle, nilalagay ko sa kwarto ko, nagsiseparate ako doon ng mga dishes namin. Doon ako nagpapadry. Hindi ko minimix sa kanila. Kasi nga, hindi nila tinatabi. Tapos naiinis ako. Sabi ko, bakit akong taga-tabi dito? Kayo ha? Kayo pa yung permanent na naka-stay dito. Kami pa yung nag-aalaga at nagbe-maintain ng mga mga gamit dito. Alam ko pa itong mga batang to. Very inconsiderate. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako sobrang papastress sa mga bagay na ganyan. Kasi I always think na very temporary lang kami dito. Ilang weeks na nga lang kami. And to be very honest, 3 araw na lang yung shift ko dito. So yung mga bagay na ganyan, initially, parang gusto mo lang i-vent out, pero hindi mo naman siya didibdibin kasi at the end of the day, lalayas lang kami dito. So, baala kayo dyan. Kung messy ko dito, eh, kayo lang naman yung mag-stay na. So, wala na akong paki-after. Hala! Mura man taan ni gagabas. Hindi maganda yung ano nila, knife. Hala! Mabuntagan siya ko ani. Wait, ay nako, paano?
mag-start na pala tayo dyan. Nag-brown na yung meat, so ilagay na natin yung ating onion. Ayun, itinabi ko lang yung meat, tapos nilagay ko yung ating onion. I'm so excited, guys! Tapos lagyan na natin na kumukulong tubig. Sana mas malaki to siya, no? Yung ating pan. Kasi medyo madami yung meat natin. Tapos pakuluan natin siya para lumambot yung meat. Hindi ko na lang pinakita pero sobrang struggle ako nag-slice ng ating mga meat. Kasi lahat talaga ng mga knives dito, hindi talaga siya matulis. So, sobrang struggle talaga. Nagpatulong nga ako kay Michelle kasi nagising na siya from night shift din kasi siya galing. Ako pala, night shift ako the other day. Tapos, hindi naka-recover yung katawan ko. So, feeling night shift pa rin siya. Kaya alas 3 ako nagising. So, ayun na. Anong oras na? Gusto kong kumain ng alas 5 pero it's almost 4:30. Natagalan talaga tayo sa meat. Lagay na din natin yung tomato. Lagay na natin yung ating sinigang mix. May half tayo ng tamarind soup base at saka half ng sinigang na gabi. So, ito muna yung gagamitin natin. Kasi open na sila. Lagay na natin yung hard part na bukay kasi andito na yung kasama namin. No! Yan. Bumili siya ng more bok choy. Kagagaling lang siya sa grocery. Which is good. Pero I don't think magkakasya siya dahil. More veggies for us. Talong ito, no? Alam nyo, bago ko lang yan na-discover na pag may talong pala yung sinigang, mas masarap. Pero meron ito ang sinigang mix? Yeah. Ang pangalan for your place, ako nag-delete ko ate. Sana yung masulit. Kampong ito eh, nabibig. Nabidyo ka po. Pero ganito ka ng punit. Kaya ko ang day na may kampong na. Ano yung kampong? So excited to eat kaya with galunggong. Crispy galunggong on the side with toyo calamansi and chili. Also, product na talong with Lahat sa lang Pinoy na talong din. Mura siya mas flavor, mas tamis. Na? diba? Ay, hindi ka dahil ka. Ooh. Wow. Disgusting. Ready na siya. So, let's turn it off. Here we go. Pila ka takos imo, ma'am? Dapat rin kang butang unod. Ha? Guli ka. Ano yung kamot sa gunitanan para dili kayo siya flimsy.
Okay. Pasok pa. Usa-usabi para na presentation. Kain! Ito pala yung mga chips na nabili ni Michelle. Ready na kami para sa aming sobrang layo na biyahe papunta kina ate. So, ayan. After ng aming placement dito. That's our sinigang. And our customer. Let's eat, girl! Hindi mo ko kayo. Amen. Okay, let's eat. Kada ka nag-rice. Sige lang. Sarap. Winter na din kasi dito. Ang sarap talaga humigop ng mainit na sabaw. It's so yummy. Ito si Ate Veggies. Crunchy pa ba? The meat. Wait a minute. Very thick yung ating sabaw. Kainit na. Hintay ko. We, wala di ay. Diba may pag-pot kong cook. Kamaling di horot. Ang last na ito isa. Kita rin ka ito nag-inom nito ko. Ano dapat ito isa?